Hello po everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Almina Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang araw mga kabisnes, mga kapapi, no? Mga kalingap, no? Gagawa lang tayo ng ating panibagong reaction video sa araw na ito. Yun nga ay yung paghatid nila, pinahatid na nga nila kabisnes si Jinky dito sa kamag-anak niya sa Kamarin, no? Kasi yun naman talaga ang sinabi niya, na dito muna siya magpapahatid sa Caloocan, wag daw doon sa Pasay kasi ewan kung ano yung rason niya doon, ano. So bago natin yun ipagpatuloy mga kabisnes, mga kapapi, no, ako'y nagbabaka sakali kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell na rin isali natin, ano, para updated tayo lahat sa aking mga nire-reaction ng video dito sa kabisnes at sa kalingap. So, at wag din po natin kalimutang suportahan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, ang Kabisnes Family po, no? At ang mahal nating kalingap, nangunguna po ang ama ng kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, at Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at Jack Tapia Matubang po. So, ang po-proceed na tayo mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, ano. Ito nga yung napanood natin ng unang panood natin, yung hindi na itutuloy ni itong si Jinky yung pagpapakasal kay Bong dahil nga sa mga dahilan niyan, ano yung saan niya napulot yung mga kadahilanan niya, no. So ay nakapag-isip din siya na talagang ayaw niya nang ituloy yung kasal at ang katwiran niya ay yung ate daw niya ay syempre tumawag siguro, nagalit dahil nga itong si Jinky, yung main natin, yung itong si Jinky ay hindi nagpaalam dito sa tita niya at hindi rin nagpaalam doon sa dati niyang amo na siya ay dito na papasok sa kila kabisnes, hindi na doon sa kanila, no. So dito nakita natin yung hindi lang naman ako nakapansin yung pagkasinungaling ni itong si Jinky dito, ano, na hindi natin lubos maisip saan niya kinuha yung hugot niya na pagsisinungaling, ano. Ito yung ang sinasabi natin, sinungaling mong pag-ibig, no. At nambiktima pa talaga siya. Kumbaga ang nabiktima dito ay sila kabisnes, ano, dahil syempre ang pagkaakala naman nila kabisnes ay totoo na itong si Jinky, no, sa lahat ng nakilalang babae ni Kuya Bong. Kumbaga sa lahat ng nakilala ni Kuya Bong na babae, kumbaga ito na siya na. Kumbaga ganun, parang kampante na itong sila kabisnes na talagang itong si Jinky na nga, kasi nagpakitang gilas nga naman talaga itong si Jinky na talagang totoong mahal niya, totoong hindi niya iiwan si Kuya Bong, totoong magpapakasal siya. Kumbaga parang pinaasa niya at niloko niya itong kabisnes, ano. Hindi lang naman si Mr. and Mrs. Kabisnes dito ang niloko niya. Ang una-una talagang sinaktan niya dito ay itong si Kuya Bong natin, ano. So ayun, no, at nabalitaan natin doon, no, kumbaga paghatid doon kay Jinky ay mayroon nakipag-usap sa kanila. Ito nga yung subscriber ni kabisnes, no, doon sa lugar nila Jinky na kumbaga naglabas siya ng kung ano yung kadahilanan talaga at kung bakit si Jinky na iba yung isip, ano, ay yun pala ay hindi siya nagpaalam. Wala siyang paalam sa both sides, sa amo niya dito, sa kanyang nanay, sa kanyang tita. So dito sa pangungugali ni Jinky ay parang malalim ang pagkasinungaling dito, di ba? Hindi siya nagsasalita, hindi siya marunong maboka, hindi siya maboka, pero yung pagsisinungaling niya ang lalim, no, napakalalim ng kanyang pagsisinungaling. Kumbaga, oo nga, ipalagay na natin, ano, yung kapatid niya tumawag sa kanya o yung mga mga kamag-anak niya nag-reach out o nag-message sa kanya, kasi ayun naman dito kay John ay hindi daw nagpaalam at
ganun din doon sa amo niya. Kaya yung tita daw ay nagkinontak lahat ng kamag-anak. Kaya siguro yan na, yung totoo yung sinasabi ni Junjun na nag-reach out lahat kay Jinky, yung mga kamag-anak niya. Kaya natuliro yung utak nitong Gaga, no? Na para bang parang sinapian ng kung anong klaseng sapi ang pumasok nito sa ulo sa kukote nitong si Jinky, ano. Hindi pala siya nagpaalam dito sa kamag-anak niya at doon din sa sa amo niya na siya ililipat na kala ka-business magtatrabaho at siya magpapakasal na doon kay Bong. So ang sabi pa nitong si Jinky, nagpaalam na daw siya, no? Nagpaalam na siya kasi alam naman talaga niya, sinabi niya 24 daw siya magpapaalam, hindi na siya papasok, lilipat na siya dito kala ka-business. Ay yun pala, hindi siya nagpaalam. At ito palang amo ni Jinky ay subscriber din nila ka-business. So nakita nila yung upload nila ka-business na itong si Jinky ay nandyan na nagtatrabaho sa kanila, no? Nawala naman siyang closure doon sa unang niyang amo at wala siyang pagpapaalam doon. No, kumbaga itong si Jinky, gumawa siya ng kanyang katarantaduhan, idinamay pa niya yung taong mga inosente, no? Dinamay niya si ka-business, lalong-lalo na itong si Kuya Bong, pinaglaruan niya, no? Yung feelings ni Kuya Bong dito. Kumbaga kung ikukumpara natin doon sa una, mas matindi ito eh. May mas matindi ito, may titindi pa kaya sa kanya maliban dito sa kay Jinky, no? Matindi siya, kumbaga hindi man lang niya inisip na yung kahinatnan nitong Mr. and Mrs. Ka-business at saka itong si Kuya Bong. Basta na lang siya, bigla na lang siya na blanko yung utak niya, no? At binigla na lang niya na ayaw niya kay Bong, ayaw na niya magpakasal, no? Samantala, nung umalis si Kuya Bong, ay nanatili pa rin siya sa bahay nila ka-business, hindi siya umalis doon kasi inaantay niya bumalik si Kuya Bong, ano. So nasaan, kumbaga, kung ipagko-connect natin doon, asan ang kokote nitong babaeng to, no? At mga ka-business, mga kapapi, no, mga kalingap, sorry po, no, pero para sa akin lang, no, para sa akin itong style ni Jinky, iba to no, ibang-iba siya talaga sa lahat, no. Lahat ng mga karanasan o lahat ng mga kung ano yung gawin niya ay parang hindi totoo, no? Parang nagsisinungaling siya lagi. At isa pa, hindi siya naging honest sa mga pamilya niya, no, kung ano yung desisyon niya. Kumbaga basta na lang siya sumunggab diyan kay ka-business, wala, hindi naman alam ng pamilya niya na siya ay umalis na doon sa una niyang amo. Basta na lang siya sumunggab dito kay ka-business, no? Nagtrabaho doon. So yun nga, no, narinig natin yung sinabi ni ka-business. Gusto ko lang kasi Jinky yung malinaw at maliwanag na wala tayong butas na kumbaga walang butas na masisilipan, no, yung pagkasinungaling o yung kung ano man itong ginawa ni Jinky, no, na ang sinasabi ni ka-business, basta ang importante malinis, walang kumbaga walang issue, no. Yun ang importante kay ka-business, na wag lang na balang araw ay lalabas ang katotohanan, no. So totoo naman yun si ka-business, no. Lalabas talaga yung totoong katotohanan, kung ano talaga yung pinagmulan, kung ano talaga yung nasa isip ni Jinky, bakit siya bigla na umayaw at inayawan niya talaga si Kuya Bong, no. Hindi natin baga sorry po, parang hindi tugma doon sa mga pinagagawa nitong si Jinky doon, na naging para bang kasing tinitignan natin, talagang totoo siya, tinitignan natin, talagang mahal niya si Kuya Bong, na hanggang dulo pamamahalin niya si Kuya Bong, tanggap niya si Kuya Bong kung sino si Kuya Bong, no. Kumbaga, saan niya kinuha, no, ang hugot na yon na ganun siya kung mananalita, no, na deep inside naman pala ay puro kasinungalingan, no, itong si Jinky, no, na pansin din ninyo, from the beginning nagsinungaling na siya, no, nabanggit din ni ka-business yan dyan sa vlog nila nung nagpaalam ng ayaw niya na ituloy yung kasal, na sa simula pa lang nagsisinungaling na siya, hindi na siya totoo, wala nang totoo sa sinasabi niya, no, pero
Ganon pa man dahil nga ay syempre hindi siya kilala nila ka-business ay kumbaga alam naman natin itong mga family ka-business, no? Kumbaga madali kasi silang magtiwala sa tao, no? Lalo't lalo nang nakikihalubilo sa kanila at lalo't lalo na kung ganito ang sitwasyon na nagmahal kay Kuya Bong. Yun kasi sa kanila ang iniisip kasi ng mga ka-business ay yung family ka-business ay yung kaligayahan ni Kuya Bong. Kaya hindi napunta sa isip nila na ito bang si Jinky totoo ba to? Ito bang si Jinky hindi ba to manloloko? Hindi ba to sinungaling? Kumbaga fully trust talaga sila ka-business. Yung buong-buong binigay nila yung pagtitiwala nila dito kay Jinky. No, na hindi naman nila sukat akalain ay manloloko rin pala at sinungaling. No, yun lang kasi ang masakit doon na kumbaga nagtiwala ka na kumbaga yung bang full na talagang trinato mong pamilya mo tapos sa bandang huli ay boom, hindi pala siya totoo. O ipalagay na natin mga ka-business, mga kapapi, ano. Mas maganda daw yun at hanggat maaga nagsabi itong si Jinky, naging honest siya doon sa sa parte na pagsisinungaling niya. Ano ba yun? Ang gulo ng aking explanation, no? Ipailagay na natin. Nagsalita siya na ayaw niya ituloy yung kasal at hindi niya gusto si Kuya Bong, no? Sa palagay ko kasi, dahil lang siguro natuliro itong utak niya, kumbaga tumambling na itong utak ni Jinky kung saan na tumambling. Hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya. Ang ginawa niya, hiwalayan si Kuya Bong at hindi na itutuloy yung kasal. Ang nasa isip ni Jinky, yun lang ang sitwasyon, yun lang ang pamamaraan para maabsuelto siya sa pagsisinungaling niya, no? Itong pagtakip niya sa kasinungalingan niya, no? Yung bang, sige, ibe-break ko itong si Kuya Bong, sige, si Bong, hindi ko itutuloy yung kasal para planchado, hindi malalaman ng buong mundo na nagsisinungaling siya. Ay hindi ka pagbibigyan o hindi ka kumbaga ito tolerate ng Panginoon kung ganyan ang pangingisip mo, kasi nanloko ka, Jinky, ng tao, nagpaasa ka ng tao, minahal ka nila Mr. and Mrs. Ka-Business, minahal ka ni Bong, minahal ka ng lahat ng subscriber ni Mr. Ka-Business dahil nga ang akala nila ay mahal mo si Kuya Bong hanggang dulo, no? Nagkakamali, kumbaga this is your biggest mistake, Jinky, no? Ang ganituhin mo yung taong maraming nagmamahal, no? Hindi mo inisip isang araw ikaw tumambling ka day, no? Sa Bisaya ba, tumambling ka sa kahihiyan. Sa bagay, wala ka naman siguro noon, wala na yung sa ugali mo ang mahiya ka sa tao dahil noon pa man, in the first place, nagsinungaling ka na dito kay Ka-Business tungkol sa lakalibin mo, tungkol dyan sa boyfriend mo na kapatid ni Nanay Mercy, no? Doon lang sinungaling ka na, no? So, what more sa ganito na, no? Kaya niya nang magsinungaling, ano? At kumbaga pangungugali na siya siguro ito ang magsinungaling, at pangungugali na siguro niya ito na while nagkaroon siya ng relasyon sa isa, pwede pa rin siya magkarelasyon sa isa. Kumbaga karelasyon niya yung isa, pwede pa rin siya magkapagrelasyon doon sa isa. At the same time, dalawa yung karelasyon niya. Parang nangyari doon, no? Yung ayon sa kwento nila Nanay Mercy. So, ibig sabihin, yung mga klaseng babae dito, ubod ng kasinungalingan ito. Alam niyo na sabi ko bakit ubod ng kasinungalingan. Hindi siya in the first place hindi siya honest eh. Kung may boyfriend siya, ipagtatakip niya talaga ng itatakip kung ano yung ginawa niya noon, hindi siya magiging honest doon sa partner niya na in the future. No, so ibig sabihin itong klaseng pagkababae ni Jinky, kung mag-aasawa ito siya, kung mangangabit ito siya, hindi niya ito sasabihin sa asawa niya. Kumbaga, ipagtatakip o solohin niya o pagtakpan niya yung kasalanan niya, pagtakpan niya yung kasinungalingan niya. Hindi niya yan sasabihin. Kasi dito pa nga lang nakita na natin na hindi talaga niya kayang sabihin ang totoo. No, ang ginawa niya kasi para talagang mabura lahat, yun ang strategy na gawa ni Jinky. No, okay, ipalagay na natin
tumawag sa kanya lahat ng pamilya niya, tumawag sa kanya, nagkipag-chat sa kanya lahat ng pamilya tungkol dito nga sa nangyari. No, siguro ang kinagalit ng pamilya talaga ni Jinky, yon, umalis siya sa trabaho niya, hindi siya nagpaalam. No? At nagdesisyon din siya magpakasal kay Bong na hindi siya nagpaalam sa mga pamilya niya. Na ayon pa naman kay Mr. Ka-Business, alam ba ng nanay mo? Nag-usap ba kayo? Oo lang naman siya ng oo. Anong sabi ng mga kapatid mo? Wala lang naman. No? So, itong si Jinky hindi siya nag-iisip, no? Social media yun, no? Binablog siya, nagbablog sila nila Ka-Business nang pumunta siya dyan. Natural vlogger si Ka-Business, masasama siya sa pagbablog. Hindi niya iniisip yung pagsisinungaling niya. Inano lang naman niya sa social media. Kumbaga, pinablis lang niya man sa social media kung anong klaseng babae siya, kung gaano siya kasinungaling. No, yun ang hindi iniisip talaga ni Jinky, no. Eto pat nalaman natin, ano. Kumbaga, parang 50-50 ito si Jinky na makakapunta pa uli magtrabaho doon kasi yung sinasabi niya tumawag o umiyak yung bata, dinahilan lang pala niya yon. Pero totally hindi siya nakipag-usap doon sa amo niya dahil yung mismo yung amo niya nagulat, ano, na hindi nagpaalam, bigla na lang nandun kay Ka-Business nagtatrabaho, no? So, anong maiisip nitong amo ni Jinky, ano, na ganon siya kabastos, no? Ganon siya kabastos at ganon siya katindi magsinungaling. Dinamay pa niya yung amo niya sa pagsisinungaling niya, no? Pati yung anak ng amo niya, no? Dinamay pa niya sa pagsisinungaling. Ginawa niyang dahilan. Umiiyak daw, hinahanap siya. Anong nasa isip nitong si Jinky? Paano ka hahanapin ng isang bata kung yung bata nandun yung nanay, nandun sa iyon, at sinabi pa niya nandun daw yung lola na makakaalaga doon sa bata, no? Kumbaga, ginawa niya talagang dahilan. Dinamay pati walang kamuang-muang itong si Jinky sa kanyang kasinungalingan. Ang lalim ng pagkasinungaling ng babaeng ito. Ito ang hindi magandang asawahin dahil never ito maging honest sa asawa niya. No, iiputan lang niya sa ulo ang kanyang asawa sa kanyang pagsisinungaling. Kasi itong taong ganito sinungaling, ano, mahirap na to niya tanggalin sa sarili niya ang pagsisinungaling. Kumbaga, ano niya na to, naging habit na niya to ang pagiging sinungaling. At isa pa ang nalaman natin dito kay Nanay Needs, no, ay ito pala si Jinky, may inuutangan na damitan na nagtitinda ng damit at yung nagpapaayos siguro siya sa buhok niya sa parlor. Kung pumupunta siya, nagkikita sila ni Kuya Bong. Nakita naman natin, naka-curly, naka-makeup siya, no? At laging bago yung suot. Ay inutang pala yun. Siguro yung inutangan niya, kumbaga, nakipag-ano doon sa amo niya, kung bakit nalaman, no, na mayroon siyang utang. No? Dito pa lang nakikita na natin na hindi ito maayos si Jinky. Kumbaga, ang pagkatahimik niya ay super mapanganib na babae pala itong si Jinky, no? Maliban doon na napakatahimik niya, kumbaga, madadala ka sa kanyang kabaitan. Sorry po. Madala ka sa kanyang kabaitan, madala ka sa kanyang mahinhin at maayos na pananalita, at madala ka sa kanya na lagi siyang ngumingiti, parang hindi siya nagagalit. Madala ka sa kanyang fake na appearance, no, na sa likod-likuran para ni Jinky ay ubod siya ng sinungaling, ubod siyang mapagpanggap na tao, no? Kumbaga, kaya niyang paikutin sa palad niya, no? Tingnan mo, napabilib niya, no? Napabilib niya ang buong family Ka-Business sa kasinungalingan niya, no? Siyempre, ayun naman talaga kay Mr. Ka-Business, hindi mo pwedeng itago kung anong sekretong mayroon ka once nasa social media ka, kasi mayroon taong makakakita sa'yo at makakapagsabi kung ano yung klasikang tao, no? Katulad na lang nito, biglang alam pala nitong si Nanay Needs, sa Nanay Needs kung ano yung ano ni Jinky, yung nangyari ngayon, ano, na hindi siya nagpaalam, nagsinungaling siya. Kumbaga, pinaglaruan niya ang isip ng mag-asawang Mr. and Mrs. Ka-Business, no? Inano niya, tawag dito,
pinaniwala niya yung isip ng mag-asawa na siya ay totoong tao, siya ay yung bang lahat na pinapakita niyang kabaitan, pinapakita niyang kahinhinan, ay may opposite pala yun. May opposite side pala yun. May opposite attitude pala siya noon. Ang dakilang sinungaling na babae ay si Jinky. No? So, dito po, no, masabi lang natin yung totoo kasi yun naman talaga, no, nagsinungaling naman talaga siya. From the beginning, nagsinungaling siya, dakilang sinungaling siya, no. So, dito nakikita natin, no, na sana, dito kay Jinky, kung mapanood naman niya, ito, magbago siya o kausapin niya, magpaliwanag siya kay Mr. and Mrs. Ka-Business, humingi siya ng tawad dahil nasaktan ang mga ito sa ginawa niya, no. Lalong-lalo na kay Kuya Bong, no. At doon sa pamilya ni Jinky, no, dapat hindi sila nagalit agad kasi nagalit kung ano-anong sinasabi ng tita niya na hindi nila alam kung ano yung ginawa ni Jinky dito sa Ka-Business, no. Kahihiyan ninyo yan, mga manang, mga manong, mga pamilya ni Jinky. Kahihiyan ninyo yan kung ano yung ginawang kabalastugan, kabalbalan, kasinungalingan niyang inyong pamangkin na si Jinky na ubod ng sinungaling. So well, mga Ka-Business, mga kapapi, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Sana nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan po ninyo, paki-subscribe, likes, share at comments ng aking mga nire-reaction ng video. At wag din po natin kalimutan i-subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family at Papa Dins TV. At ang mahal nating kalingap, nangunguna po ang ama ng kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, at si Ate Edna Vlog, at si Kalingap Rab, at ang kanyang misis na si Jack Tapia Matubang po, at ang lahat po ng kasamahan kong reactor sa Ka-Business at reactor din po dito sa Karepa. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sana po nawa hindi kayo magsawa sa pagsusuporta ng aking mga nire-reaction ng video dito sa Ka-Business at sa Kalingap po. So, well, ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Nagsasabi may Allah bless us all at maraming salamat po sa panonood ninyo. Hanggang sa muli po magkikita-kita tayo. Bye-bye! Spread love lang tayo. Sorry po sa mga nagmamahal kay Jinky. Bye-bye po!